Hindi hadlang ang kapansanan para sa lugaw vendor na naputulan noon ng binti. Ang kabuhayan niyang nagpapabusog sa tiyan ng marami, siyang bumubuhay rin sa pangarap ng kanyang pamilya. Alamin po natin ang kanyang kwentong Success! Pagsapit ng alas 3 ng hapon, may mga nagkukumpulan na sa Blumentritt Road, corner Espanya Boulevard sa Maynila. Ang dahilan, ang lugaw ni Kuya Gary. Ang kanyang malaking kaldero ng lugaw, punong-puno ng tuwalya, bulaklak at puso. Siyempre, merong toko at baboy kombi o kaya naman siomay at nilagang itlog. Murang-mura, pero mapapawaw ka raw sa sarap. Masarap po, masarap. Parang extraordinary lugaw. Masarap siya, tsaka mura na rin, sulit sa bulsa. Natuwa ko kasi lumakas yung lugawan ko. Umpisa ko pala ako dito, mahina talaga. Anong pa-pandemic. Nahirapan ako, tapos lumakas. Kasi minsan dito na ako natutulog sa motor ko, hindi na ako maakyat. Pero ang di alam ng lahat, si Kuya Gary may hugot din sa buhay. Dahil sa aksidenteng kinasangkutan nung nagmamaneho pa siya sa isang cargo company, naputol ang kanyang kaliwang binti. Panalangin lang po sa Panginoon niya. Siya na po balat sa akin. Diyos na po ang nakalam sa akin. Ano ang bigay niya sa akin, tatanggapin ko. Pinanghinaan man daw ng loob, kumapit siya sa Diyos. Pamilya ang kanyang naging sandigan at inspirasyon. Pinokus ko na sa mga anak ko yung hindi ko na mawalan ako ng pag-asa na porket na wala na ako ng paa. Para sa anak ko na lang, sabi ko. Kaya pinokus ko. Ngayon, yung panganay ko, lang po, second year college po, criminology po yung kurso niya. Tapos yung dalawa, senior high. Ano man daw pagsubok, hindi raw hadlang ang pisikal na kalagayan upang ikaw ay magsikap at abutin ang iyong mga pangarap. Payo ni Kuya Gary sa mga katulad ng may kapansanan. Una-una talaga po, Panginoon lang po talaga ang gabay sa atin. Tsaka kailangan lang po talaga sumikap. Sa laban lang tayo, basta si Lord lang ang bahala sa atin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Singtamis ang tsokolate ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng isang Phil-Am chef matapos siyang maging bahagi ng isang reality competition sa Amerika. Kaya ngayong nasa bansa siya, ibinabahagi niya sa iba ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate para malasap na nila ang success! Coffee mousse, chocolate cake, mango compote. Sa tunog pa lang ng ingredients, sosyal at pang-international. Pang-international nga, pero with a Pinoy twist. Dahil may disenyo ng mapa ng Pilipinas ang obra ni Chef Daniel. Yung coffee bag, it's the representation of when I was able to showcase Filipinos in this show. Isa si Daniel sa mga nag-compete sa isang reality competition series ng isang streaming site. Malaking bagay raw para kay Daniel na makasali sa naturang show. Di rin daw niya inakala na ito ang magiging career niya, lalo pa't kakasimula lang niya sa ganitong larangan ng pandemya. When COVID hit, I lost my job, like most people sa industry natin. And habang nasa bahay ako, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin at ano ba yung pwede kong ibenta na hindi ginagawa ng mga ibang tao. And it just so happened to be chocolate. Kaya naman ngayong nasa bansa siya, gusto raw niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate mula sa chocolate tempering hanggang sa tamang temperatura na kakailanganin. At syempre, maging tamang pagkain ng tsokolate para mas malasap daw natin ang linamnam nito. You actually rub it between your fingers, put it in your palm, cover it, and then you're going to like really sniff. Break off a piece, put it in your mouth, and then you don't chew, you just let it melt. Alright? But also move it around your tongue. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng cacao farmers sa bansa at ang kanilang paggawa ng tsokolate. Naglaan din ng oras si Chef Daniel para magturo sa ilang estudyante. Payo niya sa mga nangangarap na maging katulad niya at marating ang pinakaasam na success. If they have a love for something or a passion for something, ipursige nila and go for it. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Historic first ang pagtuturo ng wikang Pilipino sa Harvard University sa Amerika. Dahil po yan sa isa nating kababayan na pinatunayang ang galing ng Pinoy at pagmamahal sa wika ay susi sa pagkamit ng success!
right, welcome to our class. How are you today? It's great to know that you are fine. Ang pagtuturo ng wikang Ingles, kering-keri ng mga Pilipino. Katunayan, libo-libong Pinoy na nakapagtrabaho bilang online English teacher sa ibang bansa. Pero ngayon, ang isang kababayan natin, Filipino naman ang ituturo sa mga taga-ibang bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, iaalok bilang kurso sa Harvard University ang wikang Filipino. Ang magtuturo, ang tubong Amadeo Cavite na si Lady Eileen Orsal. Magsisimula siyang mag-lecture ng elementary at intermediate Filipino courses doon ngayong buwan. Dating faculty member ng Cavite State University si Teacher Eileen. Estudyante pa lang daw ay bakas na ang talino at sipag niya. First year pa lang, kabibong bata na po niya. Para meron kami no activity, siya talaga yung tumatakbo-takbo, tapos nagko-cover siya talaga aming first summa cum laude. Bachelor of Arts in Mass Communication, 2012 na graduate po. Napabilib sa kanya ang kanyang mga guro na naging co-teachers niya kalaunan. Talaga pong isa siya sa mga advocates ng wikang Filipino dito. Kung ano yung pwede niyang i-share. Research man to, extension, references sa klase, i-share niya yon. Sa social media post, nagpasalamat si Eileen sa mga nag-congratulate sa kanya. Maliit na bahagi lang daw siya ng tagumpay. Tagumpay na isang pagsaludo sa mga guro sa loob at labas ng bansa. Karangalan daw niyang maging Pilipino. Patunay si Teacher Eileen na hanggang abroad, ang galing ng Pinoy kayang makahanap ng success. Congratulations, Ma'am Ai, from your Digong family! Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Ika nga nila, age is just a number kahit pagdating sa pag-abot sa mga pangarap. At patunay dyan, ang 53 taong gulang na high school graduate na nagpupursige para magkamit ng success. Naghahanap noon ng trabaho sa Metro Manila ang 53 taong gulang na si Elmer Laos. Pero hindi siya makatuloy dahil elementary pa lang ang natapos niya. Umuwi po ako noon para kung nalulumo. Nagpawisan nga ako noon eh. Kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sinabayan ng mga estudyanteng higit na mas bata sa kanya maski sa paggamit ng teknolohiya para sa blended learning na magkapandemya hanggang makatapos. At kinilala pa bilang most inspiring student ng batch. Kahit sa kabila ng hirap na ang kanyang mga magulang ay parehas magsasaka at siya ang panganay sa magkakapatid, gusto niya pa rin maabot yung pangarap niya. Nag-a-apply na siya ngayon para makapag-aral sa kolehiyo. Dala na rin ang kahirapan, pero kung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko nung araw, baka kung hindi ako teacher, baka na ako ngayon, engineer. Pero hindi pa naman uli ang lahat. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, laban lang. Pinatunayan ni Elmer na hindi balakid ang edad para maabot ang pangarap at success. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi.